Naisip mo na ba kung ano ang hitsura ng perpekto mong hardin sa Tagsibol? Makukulay na tulipan, masaganang dahon, malulusog na puno. Ngayon, isipin mo naman ang kabaliktaran. Maliliit na usbong na hindi lumalago, mga sangang kalbo, at bakas ng sakit kung saan-saan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kapalaran ng iyong hardin sa Tagsibol ay hindi sa Marso na pagdedesisyunan, kundi ngayon mismo, sa Oktubre? Ngayon, tatalakayin natin ang mga malaking pagkakamali sa paghahardin tuwing taglagas na magbabayad ka ng mahal pagdating ng tagsibol. At maniwala ka, ilan sa mga ito ay siguradong ikagugulat mo. Para sa marami, itinuturing ang Oktubre bilang katapusan ng panahon ng paghahardin. Nakuha na ang ani, nalalaglag na ang mga dahon. Parang oras na para magpahinga. Pero sa totoo lang, ang hardin ay hindi natutulog. Naghahanda ito para sa taglamig. Sa panahong ito ng paglipat inihahanda ang pundasyon para sa paglago, pamumulaklak, at kalusugan ng mga halaman sa hinaharap. Ang pagbalewala sa mga gawain sa Oktubre ay parang pagtatayo ng bahay na walang pundasyon. Pagdating ng tagsibol, tiyak naguguhulang ito. Ang unang pagkakamali, at ito marahil ang isa sa pinakamapanlinlang. Tawagin natin itong pekeng kalinisan. Isipin ninyo ang eksenang ito. Pinaghirapan ninyong walisin ang lahat ng nalaglag na dahon gamit ang inyong rake. Ang inyong hardin ay mukhang perpekto, malinis at maayos. Buong pagmamalaki ninyong tinitingnan ang bunga ng inyong pagod at iniisip. Ngayon, sigurado ng handa ang hardin para sa taglamig. Ngunit sa mismong perpektong kalinisan na ito, nagtatago ang pangunahing banta. Habang abala kayo sa pagwawalis ng mga dahon, ano ang nanatili sa lupa? Ayan, sa ilalim ng punong mansanas, may bulok, parang umiyang mansanas. Sa halamanan naman, ang nangingitim na mga tangkay at dahon ng kamatis. Sa inyong flower bed naman, ang mga labi ng phlox na tinamaan ng puting amag or powdery mildew. Pakiramdam ninyo, maliliit na bagay lang ito na mabubulok sa taglamig. Ngunit sa katotohanan, nag-iwan kayo ng isang tunay na bomba na may timer. Ang bawat bulok na bunga, bawat may sakit na tangkay, hindi lang ito basta basura. Ito ay isang komportabling tirahan tuwing taglamig para sa mga spores ng fungi, bakterya at mga itlog ng peste. Komportable silang magpapalipas ng taglamig sa mga tirang ito, mismo sa loob ng inyong lupa. At ano ang mangyayari sa tagsibol? Sa unang init ng panahon, ang buong hukbo na ito ay magigising, nagugutom at handa ng sumalakay sa inyong mga bata at sariwang halaman. Kayo mismo ang lumikha ng perpektong bas para sa kanila. Kaya sa tagsibol, huwag kayong magtaka sa biglaang paglitaw ng scab, phytophthora, at iba pang sakit. Kayo mismo ang nag-alaga sa kanila simula pa noong taglagas. Ngunit narito naman ang kabilang panig na halos kasing mapanira ng nauna. Tawagin natin itong pagkakamali ng steril na hardin. Ito ay kapag ang isang perpeksyonistang hardinero ay nililinis ang lahat ng walang itinira. Bawat dahon, bawat damo ay sinisimot at inilalabas. Sa ilalim ng mga puno at halaman na iwan ng perpektong itim, hubad na lupa. Sa akala mo ayan na, ang tunay na kalinisan. Ngunit sa totoo lang, kakagawa mo lang ng sabotahe laban sa sarili mong hardin. Ang patong ng malulusog na dahon na ito ay hindi basura. Ito ay isang natural na kumot na nagpoprotekta sa sistema ng ugat ng mga halaman mula sa matinding init, pagkatuyo at pagkasira ng lupa. Sa pag-alis nito, iniiwan mo ang mga ugat na walang proteksyon, lalo na ang mga bagong tanim at halaman na may mababaw na sistema ng ugat. Pero hindi lang iyon. Sa literal na kahulugan, inagaw mo ang pagkain ng pinakamahalagang nilalang sa iyong hardin,
ang mga bulate at mikroorganismo sa lupa. Sila ang nagpoproseso ng mga dahon upang maging mahalagang humus na nagpapataba at nagpapaluwag sa lupa. Kung walang organikong sustansya na ito, ang lupa ay unti-unting manghihina, titigas, at mawawala ang istruktura nito. Magtataka ka kung bakit mahina ang pagtubo ng mga halaman sa tingin mo, malinis na lupa. At ang sagot ay simple lang. Ikaw mismo ang nag-alis ng buhay dito. At ngayon, pag-usapan naman natin ang pagkakamali ng pagpapaliban ng mga pagkakataon. Hindi man ito direkta makakasama sa inyong mga halaman, pero tiyak na aagawin nito ang inyong kasiyahan sa unang pamumukadkad ng tagsibol. Sa dami ng gawain tuwing taglagas, madalas nating naiisip, tapos na ang pagtatanim, ang iba ay sa tagsibol na lang. Pero dito tayo nagkakamali ng malaki kasi ang Oktubre na ang huling hirit para magtanim ng mga bulbo. Ang mga tulip, daffodil, crocus at hyacinth. Lahat ng simbolo ng tagsibol na ito ay kailangang itanim tuwing taglagas. Kailangan nila ang panahon ng pahinga sa malamig na lupa. Sa panahong ito, palalakasin nila ang kanilang mga ugat at maghahanda para sa masiglang pag-usbong sa tagsibol. Kung walang ganitong pagpapalamig, walang milagro ng bulaklak na mangyayari sa tagsibol. At isipin nyo, pagdating ng Abril, ang hardin ng inyong mga kapitbahay ay puno ng makukulay at masisiglang pamumukadkad, samantalang ang inyong bakuran ay nanatiling kulay abo at tulog pa rin, at malungkot ninyong mauunawaan na noong taglagas, 1 oras lang ang kailangan ninyong gugulin para makamit ang kagandahang ito. Huwag ipagpaliban sa tagsibol ang mga bagay na makakapagpahiwaga at makakapagpasaya dito. Ang pagtatanim ng mga bulbo sa Oktubre ay ang pinaka-rewarding na gawain sa hardin na magbibigay sa inyo ng 100% kasiyahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kasangkapan na pagdating ng Oktubre ay pwedeng maging kaaway mula sa pagiging kaibigan. Ito ang iyong gunting na pang-pruning o pruner. Napakasarap sa pakiramdam na ayusin at hubugin ang mga halaman. Halimbawa, gawing mas maganda ang hugis ng korona ng puno ng mansanas or paikliin ang mga sangang lubhang lumaki sa hydrangea at rosas. Tila lohikal na ihanda ang halaman para sa taglamig sa pagtatanggal ng lahat ng labis. Pero ito ang isa sa pinakakaraniwan at pinakamapanganib na pagkakamali. Ano ang nangyayari kapag ginagawa mo ang ganitong klasing aktibo at pampahugis na pagpuputol sa panahong ito? Ang halaman ay tumatanggap ng malakas na senyales. Babala, kailangang magpatubo agad ng mga bagong usbong. Dahil sumusunod ito sa batas ng kalikasan, ginugugol ng halaman ang mga naipon nitong sustansya at naglalabas ng mga sariwa at bagong usbong. Ngunit ang kasunod nito ay ang hindi maiiwasang pagdating ng unang lamig. Ang mga sariwa, perdeng sangang ito na hindi pa nakakaabot sa pagiging matigas at hindi pa nababalutan ng makapal na balat ay siyang unang namamatay. Umiiitim lang sila at nagyeyelo. Sa huli, hindi mo pala tinulungan kundi sinaktan pa ang halaman. Naubos lang ng walang saysay ang mga mahalagang lakas na naipon nito sa buong tag-init. Dahil dito, papasok ang halaman sa taglamig na mahina. May mga sugat na dulot ng lamig na sa pagdating ng tagsibol ay magiging bukas na pintuan para sa mga fungi at iba pang sakit. Tandaan, sa Oktubre, ang tanging pagpuputol na dapat nating gawin ay ang tinatawag na sanitary pruning. Ang pagtatanggal lamang ng mga tuyo, sirang, at halatang may sakit na sanga. Ang lahat ng pagpuputol para sa kagandahan o pagpapaganda ay trabaho sa tagsibol. Kumusta naman ang usapin sa mga damo? Ito marahil ang pinakamalaki at pinakanakakapanlinlang na pagkakamali. Kapag sinisilip mo ang iyong hardin,
at nakikita ang mga lumaking damo tulad ng dandelion, naiisip mo, bakit pa ako magpapagod? Malapit na ang matinding lamig at mamamatay din naman sila. Tunay ngang mukhang makatwiran ito, hindi ba? Sa unang tingin, oo. Ngunit sa katotohanan, isa itong malaking patibong na kahit ang mga bihasang hardinero ay nahuhulog. Ang totoo, ang maraming damo na lumalago sa taglagas ay tunay na matatag at mapamaraan. Ang kanilang pangunahing layunin bago sila magpahinga ay hindi lang ang lumaki, kundi ang makapagparami ng kanilang lahi. Nagkakalat sila sa lupa ng libu-libong buto o kung minsan ay umaabot pa sa 10,000 libo. Ang mga butong ito ay may pambihirang kakayahang mabuhay. Tahimik silang mananatili sa ilalim ng nyebe, dadaan sa natural na proseso ng paglamig. At pagdating ng tagsibol, sa unang sinagpalang ng araw, sabay-sabay silang sisibol na parang isang hukbo at hindi lang ilang damo rito at roon ang makikita mo, kundi isang siksik na berdeng alpombra na sasakal sa iyong mga pananim, agaw sa kanila ng sikat ng araw, tubig at mahalagang sustansya. Ibig sabihin, ang isang damo na naiwan sa Oktubre ay magiging daang-daang bagong damo sa Mayo. Kaya maglaan ng oras at lakas upang suyurin ang iyong hardin gamit ang asarol sa huling pagkakataon. Ang gawaing ito ay makakatipid sa iyo ng ilang linggo ng nakakapagod na paglilinis ng damo sa tagsibol. Ngayon, dumako tayo sa pataba. Dito nagtatago ang isang pagkakamali na bunga ng ating labis na pagmamalasakit. Natural lang na gusto nating tulungan ang ating mga halaman. Bigyan sila ng sustansya bago dumating ang mahaba at malamig na taglamig. Kaya naman, bibili ka ng pangkalahatang pataba at buong puso itong ikakalat sa ilalim ng mga halaman at puno mo. Pero ang demonyo, sabi nga nila, ay nasa detalye o mas tiyak sa komposisyon ng pataba. Kung ang pataba mo ay may mataas na nilalaman ng nitrogen, ang totoo, hindi mo tinutulungan ang iyong mga halaman. Ano ba ang ginagawa ng nitrogen? Ito ang sanhi ng mabilis na pagdami ng luntiang bahagi ng halaman, mga dahon at bagong uspong. Para sa tagsibol at tag-init, ito ang kailangan. Pero pag taglagas, para kang sumisigaw sa halaman, lumago ka, sige, maglabas ka pa ng bagong dahon. At susunod ang halaman, magsisimula itong lumaki ng lumaki. Uubusin ang huling lakas nito sa pagtubo na hindi angkop sa papalapit na lamig. Tapos, pagdating ng unang matinding hamog, ang lahat ng malambot at batang uspong na ito ay agad na mamamatay. Hindi lang nasayang ang enerhiya ng halaman, kundi hindi rin ito nakapaghanda para sa hamog na nagyelo. Hindi naging matibay ang kahoy nito. Kaya, papasok ito sa taglamig ng mahina at hindi handa. Pagtaglagas, ang kailangan ng halaman ay hindi nitrogen, kundi potassium at phosphorus. Ang mga ito ang tumutulong na patibayin ang sistema ng ugat, nagpapataas ng resistensya sa lamig, at nagpapabilis ng paghinog ng kahoy. Kaya, basahing mabuti ang komposisyon sa pakete para hindi mauwi sa kapahamakan ang iyong pag-aalaga. Ang isa pang tahimik na kapabayaan na parang isang pananabutahe ay ang pag-iwan sa lupa na walang proteksyon. Pagkatapos, anihin ang mga pananim, naiiwan na walang laman ang mga taniman. Nakakatukso talagang hayaan na lang ito hanggang sa tagsibol. Kung mayroon kang magaan at mabuhanging lupa, marahil hindi ito isang kritikal na pagkakamali. Ngunit kung ang iyong lupa ay mabigat, malagkit, o may halong lupa, luwami, ang pagwawalang bahala ay isang tunay na sakuna. Sa taglagas at taglamig, sa ilalim ng epekto ng ulan, ang lupa ay magiging siksik at matigas. Pagsapit ng tagsibol, ito ay magiging parang isang monolit na kasing tigas ng bato. Pagdating mo sa hardin, dala ang iyong mga buto. Halos imposibleng ibaon ng pala.
Mahihirapan ang mga ugat ng mga batang halaman na lumusot sa ganoong kaligasan at maging ang palitan ng hangin ay maaapektuhan. Ang solusyon ay ang paghuhukay sa taglagas, ngunit hindi ordinaryong paghuhukay kundi isang espesyal na paraan. Kailangang hukayin ang lupa nang hindi dinudurog ang mga buo. Iwanan ang malalaking tipak ng lupa. Sa taglamig, ang lamig, halumigmig at hangin ang gagawa ng lahat ng gawain para sa iyo. Papasok ang tubig sa mga butas, magyeyelo, lalawak, at sisirain ang mga buong ito mula sa loob. Pagsapit ng tagsibol, ang iyong mabigat na lupa ay magiging maluwag, may istruktura at punong-puno ng hangin. Perpekto para sa pagtatanim. Magpatuloy tayo. Isang pagkakamali na sumisira sa pinakamagagandang halaman sa hardin ay ang pagpapabaya sa pagdidilig. Nakakapagtaka, hindi ba? Taglagas, madalas umuulan. Paano magkakaroon ng kakulangan sa tubig? At para sa karamihan ng halaman, totoo ito. Ngunit mayroong isang espesyal na grupo ng panganib. Ito ang mga coniferous at evergreen na halaman tulad ng thuja, spruce, pine, juniper, at rhododendron. Hindi tulad ng mga nanglalagas ang dahon, hindi nila inilalaglag ang kanilang damit at patuloy na nagpapawis ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga dahon at karayom sa buong taglamig, lalo na sa maaraw at mahangin na araw. Ngunit hindi nila kayang kumuha ng tubig mula sa nagyayelong lupa. Lumilitaw ang epekto ng taglamig na tagtuyot. Ang halaman ay nakatayo sa yelong lupa at literal na natutuyo. Ito ang dahilan kung bakit sa tagsibol ay madalas nating nakikita ang mga naninilaw, nasunog, natudya. Iniisip ng mga tao na nagyelo sila, ngunit sa totoo lang, natuyo sila. Upang maiwasan ito, sa buwan ng Oktubre, lalo na kung naging tuyo ang taglagas, kinakailangang magsagawa ng masaganang pagdidilig na magpapuno ng tubig. Kailangang buhusan ng ilang balde ng tubig ang bawat halaman upang ang lupa ay mabasa hanggang sa lalim na pumunta-misa sa sentimetro. Ito ay lilikha ng kinakailangang reserba ng tubig para sa kanila sa buong taglamig. Narito ang isang pagkakamali na pwede nating tawaging impeksyon sa dulo ng pala. Kapag tapos na ang lahat ng trabaho sa hardin, madalas nating iniiwan lang ang ating mga gamit sa bodega nang hindi nililinis. Ang pala ay may nakakapit pang lupa, ang gunting pang pruning ay may natitira pang dahon at katas ng halaman, at ang asarol ay may tuyong putik. Sa tingin natin, ayos lang yan. Huhugasan na lang pagdating ng susunod na season. Pero malaki itong panganib. Isipin na lang na ginamit mo yan sa pagputol ng sanga na may sakit na fungus or sa paghukay ng halaman na may bulok na ugat. Ang mga spora ng sakit at maliliit na peste ay nananatili sa ibabaw ng iyong mga gamit. At sa bodega, paniguradong makakaligtas at dadami pa sila. Pagdating ng susunod na season, kukunin mo ang parehong gunting at gagamitin sa pagputol ng malusog na puno. At sa sarili mong mga kamay, direktang nagdudulot ka ng sakit dito. Ang hiwa ay isang bukas na sugat at direktang ipinapasok mo ang sakit sa loob nito. Gayon din sa pala. Sa pagbubungkal ng lupa, ikinakalat mo ang sakit mula sa lupang may sakit patungo sa malusog na bahagi ng hardin. Kaya naman, ang simpleng alituntunin ng kalinisan ay makakapagligtas sa iyong hardin. Pagkatapos ng bawat trabaho, laging linisin ang mga gamit mula sa lupa at mga tira-tirang halaman. Para naman sa mga pangputol na gamit tulad ng gunting, pangpruning at lagari, siguraduhing disimpektahin ang mga ito gamit ang alcohol, chlorhexidine o anumang angkop na antiseptic. 5 minuto lang ang gugugulin mo rito, pero makakaiwas ka na sa mas malalaking problema sa susunod na season ng paghahardin. Ngayon,
Pag-usapan naman natin ang berdeng karpet ng inyong bakuran, ang inyong damuhan. May dalawang malaking pagkakamali na karaniwang nagagawa rito. Ang una ay ang paglaktaw sa huling paggupit ng damo. Pagdating ng Oktubre, hindi na gaanong aktibo ang paglaki ng damo, kaya't ang akala ng marami ay puwede na itong hayaan. Hayaan daw na humaba bago sumapit ang taglamig para mas mainit at protektado raw ito. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Kung hahayaan ninyong masyadong mahaba ang damo, higit sa 7,8 sentimetro, may mangyayaring masama sa ilalim ng nyebe. Ang makapal na nyebe ay pipigain ang damo sa lupa at hindi na ito makakahinga dahil sa sobrang tindi ng halumigmig at kakulangan ng hangin. Ang mahabang damo ay magsisimulang mabulok at magiging perpektong pugad para sa pagdami ng sakit na dala ng fungi. Ang pinakamapanganib dito ay ang tinatawag na snow mold o amag na lumalabas sa niyebe. Pagdating ng tagsibol at matunaw ang niyebe, makikita nyo sa inyong dating perpektong damuhan ang pangit na kulay abo or kulay rosas na mga patsi ng patay at magkadikit na damo. Ang pag-ayos ng mga kalbong bahaging ito ay matagal at napakaabala. Kaya naman, base sa lagay ng panahon, siguraduhing isagawa ang huling paggupit ng damo na may taas na humigit kumulang 5 sentimetro. Ito ang pinakamainam na taas para sa matagumpay na paglampas sa taglamig. Ang ikalawang malaking pagkakamali pagdating sa damuhan ay ang iwanan lang ang mga nalaglag na dahon dito. Marami ang nag-iisip, organic naman yan, mabubulok at magiging pataba. Para sa taniman o hardin, siguro nga, pero para sa damuhan, katumbas yan ng kamatayan. Ang makapal at basang sapin ng nagkapatong-patong na dahon ay parang isang kompres. Tuluyang hinaharangan nito ang pagpasok ng liwanag at hangin sa damo. Sa ilalim ng kumot na ito, naglilikha ng greenhouse effect. Madilim, mamasamasa at mainit. Ito ang perpektong lugar para sa pagdami ng mga fungus at amag na pinag-usapan natin. Ang damo sa ilalim ng mga dahon ay hindi makahinga, nalalanta at namamatay. Pagdating ng tagsibol, kapag inalis mo ang nabubulok na masa, ang makikita mo ay hindi berdeng damo, kundi mga dilaw at walang buhay na kalbo. Bukod pa rito, ang ganitong sapin ay nagiging perpektong taguan para sa mga slug at iba pang peste. Kaya, huwag kang maging tamad. Regular, kahit minsan sa isang linggo, walisin ang damuhan gamit ang rake at alisin ang lahat ng dahon. Ang iyong damuhan ay magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng malusog at lunti ang kulay sa susunod na tagsibol. At ang mga nalikom na malusog na dahon ay pwede mong ilagay sa compost. Mas malaki ang pakinabang mo roon. Narito ang isang nakakalungkot na pagkakamali na kadalasang bumabasag sa puso ng mga hardinero tuwing tagsibol. Tawagin natin itong ang walang kalaban-labang bagong tanim. Noong taglagas, nagtanim ka ng mga batang punong prutas, mansanas, peras, at plum. Manipis pa ang kanilang mga tangkay at ang kanilang balat ay malambot at makinis. Pinagmamasdan mo sila ng may paghanga sa pag-aakalang tapos na ang iyong gawain. Ngunit nakalimutan mo ang gutom ng mga nilalang sa kagubatan at bukirin sa taglamig. Sa pagdating ng taglamig, kapag nagkulang na ang pagkain, magiging napakahirap para sa mga kuneho at daga. Hindi na nila makukuha ang kanilang nakasanayang pagkain. At sa panahong iyon, ang pinakamasarap at pinakamadaling makuhang pagkain para sa kanila ay ang iyong mga batang puno. Para sa isang gutom na kuneho, ang balat ng batang puno ay isang tunay na delikadesa. Kaya niyang balata ng buong paligid ng tangkay. Sa isang gabi lamang, alisin ang lahat ng balat. Ito ang tinatawag na ring barking. Para sa puno, tiyak na kamatayan ito. Dahil sa balat, dumadaloy ang mga sustansya
na kailangan nito para mabuhay. Pagdating mo sa iyong hardin sa Tagsibol, ang sasalubong sa iyo ay mga puting kalansay sa halip ng mga puno na puno ng buhay. Para maiwasan ang trahedyang ito, kailangan ng sapat na proteksyon. Ang mga tangkay ay dapat balutan ng espesyal na plastic na net, sako, burlap, spoon bond, o kahit lumang nylon na medyas. Ang pinakamahalaga, dapat ay breathable ang material at kayang protektahan ang balat ng puno mula sa matutulis ng ngipin ng mga hayop. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang pagkakamali na hindi makakasama sa iyong mga halaman, kundi direkta sa iyong bulsa. Ito ang tinatawag na bomba ng yelo sa hose. Natapos na ang season ng pagdidilig. Malamang, niligpit mo na ang iyong mga hose, isinara ang gripo, at umalis na nang walang iniisip. Pero, nakalimutan mo ang isang napakahalagang detalye, ang patuyuin ang buong sistema ng patubig hanggang sa huling patak ng tubig. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Mananatili ang tubig sa loob ng iyong mga hose, sa mga imbakan ng tubig, sa mga gripo, at ang pinakamasama, sa mga tubo ng iyong nakabaon na sistema ng patubig. Saka darating ang matinding lamig o taglamig. Naaalala nating lahat sa klase ng physics sa high school, kapag nagyayelo ang tubig, lumalaki ito. At lumalaki ito na may napakalaking puwersa. Ang puwersang ito ay madaling makapunit ng mga plastic na tubo, makasira ng mga fitting, makabasag ng mga gripo, at gawing butas-butas ang iyong mamahaling mga hose. Hindi mo ito makikita sa panahon ng taglamig. Ang kapahamakan ay madidiskubre lamang pagdating ng tagsibol, kapag balak mo nang buksan ang iyong sistema ng patubig. Pagbukas mo ng gripo, sa halip na maayos na pagdaloy ng tubig, sasalubungin ka ng mga bukal na umaagos mula sa ilalim ng lupa at mga sapa na dumadaloy mula sa punit-punit mong mga hose. Ang iyong mga gawain sa tagsibol ay hindi sisimula ng kasiyasyang pagtatanim, kundi ng napakamahal at magulong pag-aayos ng buong sistema. Kaya naman, huwag maging tamad. Gamitin ang compressor para i-purge ang sistema. Tanggalin at patuyuin ang lahat ng hose at imbakan ng tubig. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatipid sa iyo ng malaking halaga ng pera at maraming abala. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pinakamasiselang halaman sa hardin, tulad ng mga rosas, hydrangea, at iba pang halamang sensitibo sa lamig. May isang pagkakamaling madalas gawin dito na tinatawag nating sobrang pag-aalaga o pagpatay dahil sa labis na pagmamahal. Natural lamang ang kagustuhang maprotektahan ng husto ang ating minamahal na palumpong mula sa matinding lamig. Ngunit sa usaping ito, ang pagmamadali at sobrang pagpupunyagi ay maaaring mas makasira kaysa sa mismong lamig. Ang pinakakaraniwang problema ay ang pagtatakip sa halaman ng napakaaga. Kapag nakita mo sa forecast ang mga unang senyales ng mahihinang lamig, agad mong binabalot ang iyong mga rosas ng ilang patong ng spanbond o anumang proteksyon. Ngunit ang panahon sa Oktubre ay mapanlin lang. Pagkatapos ng lamig, madalas na bumabalik ang maiinit at maulang mga araw. Ano ang nangyayari sa ilalim ng makapal mong panakip? Nagkakaroon ng epekto ng thermos. Doon, mainit at napakabasa. Sa ganoong mga kondisyon, hindi naghahanda ang halaman para sa taglamig. Bagkus, patuloy itong tumutubo at ang mga usbong nito ay maaaring magsimulang lumaki. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ay perpektong kapaligiran para sa pagdami ng fungal infections at amag. Ang halaman sa ilalim ng ganoong kumot ay nagsisimulang mabulok. Ang balat at mga usbong nito ay nangitim at nabulok. Pagdating ng tagsibol, aalisin mo ang panakip. Umaasa kang makakita ng buhay na palumpong, ngunit ang makikita mo
ay mga sangang nangitim at nabulok. Ang tamang panahon para sa pagtatakip ay ang pagdating ng matatag na malamig na temperatura, kung kailan medyo nagyelo na ang lupa at ang mismong panakip ay dapat breathable o mahahanginan na may kakayahang pahanginan. Narito ang isang pagkakamali na itinuturing ng marami bilang pang-estetiko lamang, ngunit sa totoo'y may napakalaking praktikal na kahalagahan: ang pagpapabaya sa pagpapaputi ng mga puno tuwing taglagas. Karamihan sa mga hardinero ay nagpapaputi ng mga puno tuwing tagsibol, bandang Abril, para gumanda bago ang mga pista sa Mayo. At syempre, hindi naman masama yan. Ngunit ang pangunahing proteksyon na ibinibigay ng pagpapaputi ay mahalaga, lalo na tuwing taglamig o mas tumpak sa pagtatapos ng taglamig. Isipin na lang ang Pebrero o unang bahagi ng Marso. Sa araw, tirik na ang sikat ng araw na halos parang tagsibol na. Ang madilim na balat ng puno ay umiinit hanggang sa positibong temperatura at posibleng magsimula na ang pagdaloy ng dagta. Ngunit pagdating ng gabi, biglang bumababa ang temperatura at nagkakaroon ng matinding lamig. Ang mga buhay na tisyo ng balat na puno ng tubig ay biglang nagyayelo. Pinupunit ng yelo ang mga selula at nagkakaroon ng malalalim na bitak sa balat. Ito ang tinatawag na mga bitak dahil sa lamig. Bukod pa rito, sa pagitan ng puting nyebe at madilim na puno, nagkakaroon ng malaking pagkakaiba sa temperatura na nagdudulot ng sunog sa araw. Ang puting kulay ng pagpapaputi ay sumasalamin sa sikat ng araw at pumipigil sa sobrang pag-init ng puno sa araw. Pinapantay nito ang biglaang pagbabago ng temperatura sa maghapon at pinoprotektahan ang balat ng puno mula sa pinsala. At ang malusog na balat ay susi sa kalusugan ng buong puno. Kaya naman, ang pagpapaputi ng mga puno ay hindi dapat ginagawa tuwing tagsibol para sa kagandahan, kundi sa Oktubre-Nobyembre para sa proteksyon. Ngayon, dumako tayo sa puso ng bawat hardinero, ang compost pile. Dito nagkukubli ang isang malaking pagkakamali na nagdudulot ng pinsala sa compost mismo. Kinokolekta mo ang mga labi ng halaman para gawin itong mahalagang pataba, at tama ka diyan. Ngunit, ano ba talaga ang inilalagay mo rito? Halimbawa, hinila mo ang mga dahon ng kamatis na may sakit o pinutol ang mga sanga ng mansanas na mayroon ng impeksyon, o kaya naman, inalis mo ang mga damo na nagsapuno na. At saan napupunta ang lahat ng ito? Tama, sa iyong compost pile. Akala mo, sa paglipas ng taglamig at tag-init ay mabubulok ang lahat at mamamatay ang mga sanhi ng sakit. Pero, sa kasamaang palad, hindi ito ang nangyayari. Ang mga spore ng maraming sakit na dulot ng fungi ay napakatibay. Masaya silang namumuhay sa compost at ang ilan ay dumarami pa nga. Sa huli, sa sarili mong mga kamay, hindi ka naghahanda ng isang mayabong na pataba, kundi isang tunay na biological bomb. Pagdating ng tagsibol, buong pagmamahal at pag-aalaga mong ikakalat ang punong-puno ng sakit na compost na ito sa iyong mga taniman, gagamitin mong pataba sa iyong mga gulay at bulaklak. At magtataka ka kung bakit, sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, nagkakasakit ang mga halaman mula pa lang sa simula ng season. Tandaan ang gintong patakaran. Sa compost, tanging malusog na labi ng halaman lamang ang maaaring ilagay. Ang lahat ng may sakit na dahon at sanga ay dapat sunugin o ilabas ng tuluyan mula sa iyong hardin. Pagmasdan ninyo ang inyong mga puno ng prutas at mga palumpong ng berry. Nakikita nyo ba sa mga sanga ang mga tuyo at kulubot na prutas na naiwan pagkatapos ng ani? Para silang maliliit na mami. Ang malaking pagkakamali ay ang iwanan lang sila dyan ng matagal. Para bang ilan lang silang nakalimutang prutas? Anong pinsala ba ang idudulot nila?
Ngunit ang bawat prutas na nagiging mami ay hindi lang basta tuyong labi. Ito ay isang tunay na pugad ng impeksyon, kadalasan ay sanhi ng pagkabulok ng prutas o moniliosis. Sa loob ng prutas na ito, tila nasa isang ligtas na silungan, nagtatago at naghihintay ang mga spores ng fungus. Ligtas sila mula sa lamig at masamang lagay ng panahon. Pagdating ng panibagong panahon ng paglago at pamumunga, sa unang init at halumigmig, nagiging aktibo ang mga spores na ito at mabilis na kumakalat sa buong hardin. Iniimpeksyon nito ang mga bagong usbong na bulaklak at bunga. Bilang resulta, makakaranas kayo ng panibago at mas matinding pagkalat ng sakit sa susunod na panahon. Isang bulok na prutas lang na naiwan ay sapat na para makahawa ng 10 or maging daan-daang magiging mansanas, seresa, or iba pang prutas. Kaya, huwag maging tamad. Maglakad sa inyong hardin gamit ang gunting na pangpruning o isang patpat at tanggalin ang bawat tuyo at kulubot na prutas. Kailangan ninyo itong kolektahin at tiyaking sunugin para tuluyang mawala ang pinagmumula ng impeksyon. Halika't silipin naman natin ang loob ng greenhouse. Pagkatapos anihin ang huling kamatis at sili, marami ang sadyang isinasara at nilolak ang pinto at iniiwan ito hanggang sa susunod na tagsibol. Isang malaking pagkakamali ito. Para na ring inalok mo ang mga peste ng isang komportabling tirahan. Ang greenhouse ay isang saradong espasyo na may perpektong microclimate, hindi lang para sa halaman, kundi pati na rin sa mga peste at sakit. Ang spider mites, whiteflies, at mga spores ng Phytophthora at Cladosporium, lahat ng ito ay mahilig sa mga kondisyon ng greenhouse. Kapag isinara mo lang ang greenhouse, iniiwan mo ang buong hukbo ng mga peste sa pinakakomportabling lugar para mag-hibernate o magpalipas ng taglamig. Mahusay silang makakatulog sa ibabaw ng lupa, sa mga tiratirang halaman, sa mga siwang ng balangkas, at sa ibabaw ng polycarbonate. Sa tagsibol, sa paglabas ng araw, magigising sila sa kanilang komportabling tirahan at handa na silang umatake sa una at pinakamahina mong mga punla. Upang hindi ito mangyari, sa pilitan ng paglilinis at paghahanda ng greenhouse tuwing taglagas. Kinakailangan na alisin ang lahat ng tiratirang halaman, hugasan ang balangkas at takip nito gamit ang disinfectant solution, at mas maganda kung aalisin ang ibabaw na bahagi ng lupa o gagamitan ito ng mga espesyal na gamot. O, nakakaabala ito. Pero ito ang susi sa masaganang at malusog na ani sa susunod na taon. Pangalawa sa huling pagkakamali sa ating listahan ay tungkol sa mismong nasa ilalim ng iyong mga paa. Ito ang paligid ng mga puno at palumpong. Madalas, ang bahaging ito ang hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Dito maaaring naiwan ang mga nahulog na prutas, tumutubo ang mga damo, at may makapal na patong ng hindi nalinis na mga dahon. Isang malaking pagkakamali ang balewalain ang estratehikong mahalagang lugar na ito. Bakit ito napakahalaga? Dahil dito mismo, sa malambot na lupa at sa ilalim ng mga labi ng halaman, nagtatago para magpalipas ng taglamig ang pinakamababagsik na peste sa hardin. Ang mga bukbok, sawfly, mga uod ng langaw ng mansanas, at mga pupa ng langaw ng seresa, silang lahat ay nakakahanap ng perpektong taguan dito. Nagbaon sila sa lupa ng hindi gaanong malalim at tahimik na naghihintay ng paglamig mismo sa ugat ng kanilang magiging kainan. Kapag sumapit ang tagsibol, hindi na nila kailangang lumipad o gumapang ng malayo. Nagigising sila at agad na umaakyat sa puno upang mangitlog sa mga sariwang usbong at batang bunga. Upang alisan sila ng pagkakataong ito, ang paligid ng puno ay kailangang maingat na linisin mula sa lahat ng labi ng halaman at hukayin ng hindi gaanong malalim at may lubos na pag-iingat.
Ang simpleng pamamaraang ito ay ilalantad ang mga pesteng nagpapalipas ng taglamig sa ibabaw, kung saan sila lilipulin ng unang mga lamig at ng mga ibon. At sa wakas, ang pinakamatago ngunit kasing gastos na pagkakamali. Hindi ito tungkol sa pala o gunting panghardin. Ito ay tungkol sa iyong isip. Ito ang amnesia sa hardin. Umaasa ka sa iyong memorya, iniisip na sa tagsibol ay madali mong maaalala ang lahat ng detalye ng nakaraang panahon. Hindi mo isinusulat kung aling uri ng pipino ang pinakamarami ang ani o kung alin ang pinakamatibay laban sa sakit. Nakakalimutan mong tandaan kung saang sulok ng hardin ang mga kamatis ay laging tinatamaan ng phytophthora at kung saan naman ay umunlad ng husto. Inilipat mo ang paborito mong peony, ngunit pagsapit ng tagsibol ay tuluyan mo nang nakalimutan kung saan ito inilagay. Sa huli, bawat bagong panahon ng paghahardin ay sinisimulan mo na parang mula sa umpisa ulit. Muli kang bumibili ng mga uri na dati nang bumigo sa iyo. Muli mong itatanim ang mga madaling kapitan ng sakit na halaman sa parehong lugar na dati nang may problema. Nagsasayang ka ng oras at pera, inuulit ang parehong pagkakamali. Ang solusyon ay napakasimple. Magkaroon ng garden diary o tala-arawan sa hardin. Maaari itong isang simpleng kwaderno o mga notes sa iyong telepono. Sa Oktubre, habang sariwa pa ang mga alaala, isulat ang lahat ng resulta ng panahon. Kung ano ang naging matagumpay, kung ano ang hindi, anong mga halaman ang nagkasakit, at saan kailangang palitan ang pwesto ng mga tanim. Ang simpleng gawaing ito ay gagawing mahalagang kaalaman ang iyong magulong karanasan na sa bawat taon ay lalong magpapaganda sa iyong hardin at magpapadunong sa iyo. Ngayon, isipin ninyo, darating ang Abril. Lalabas kayo sa inyong hardin, ngunit sa halip na saya, lungkot ang inyong mararamdaman. Ang inyong damuhan ay puno ng mga kalbong bahagi dahil sa amag na dulot ng niebe. Ang batang puno ng mansanas na pinakahihintay ninyo ay ngat-ngat ang puno. Ang mga rosa sa ilalim ng takip ay nangitim at nabulok. Ang mga gulayan ay tinubuan ng damo na hindi ninyo inalis noong Oktubre. Magsisimula kayong lumaban sa mga sakit na nakapaminsala, sa mga naiwang labi ng halaman, gagastos ng pera sa mga bagong punla kapalit ng mga namatay, at maglalaan ng mas maraming lakas para lang muling buhayin ang hardin. Malaking pagbabago yan, hindi ba? Ang lahat ng kalamidad na ito sa tagsibol ay direktang resulta ng ilang linggong hindi pagkilos o maling gawain noong Oktubre. Ang kapalit ng pagiging tamad sa taglagas ay nasayang na oras, pera, at higit sa lahat, ang saya na dapat sana ay maramdaman ninyo sa inyong hardin sa tagsibol. Tandaan, ang Oktubre sa hardin ay hindi ang katapusan, kundi isang estratehikong simula ng bagong season. Ang bawat kilos ninyo ngayon ay isang puhunan para sa malusog na pamumulaklak at masaganang ani sa hinaharap. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang aming mga bagong tip. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Anong pagkakamali ang nagawa ninyo sa inyong hardin noong taglagas? O baka naman, mayroon kayong sariling sikretong diskarte sa Oktubre na handa ninyong ibahagi. Isulat ninyo ito sa comments. Sabay-sabay tayong matuto.